ABS-CBN Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat and welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. In short, the housing arm of the BARM. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Sana ho ay nasa pinakamabuti kayong kalagayan at kasama namin kayo sa ating isang oras na programa ngayong araw na ito. Ngayon ho ay ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2024 at ika-22 sa buwan ng Zulkida 1445 sa ating Hijri calendar. At ilan ho sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan, sa ating hong mga mahal sa buhay ay bumibiyahe na ho ngayon napuntang saan ba? Kabalay na mga kabalay, papuntang Makkah, and of course, ang iba ho ay dumating na. Kami ho ay pinapadala sa inyo ang aming mga well wishes, ang amin ho ang mga dua na sana ho ay magtagumpay kayo sa inyong napakabuting hangarin. Ayan. Inshallah, makakabalik sila ng safe and sound at nagtagumpay sa kanilang dapat na gawin. Ayan. Inshallah. At ngayong araw na ito, ang ating hong programa ay magtatagal pa rin ng isang oras. Ayan ho ay nag-uumpisa ng alas 11, subalit ngayong araw na ito, tayo ho ay nakapag-umpisa ng alas 11 a 12. 11-12. Ang ganda naman ng ating pag-uumpisa, no? 11-12, tumataas. At tayo ho ay magtatapos expectedly. Sana ho ay payagan tayo ng ating nasa kabilang kwarto ng 12-12, no? Ngayong tanghali para matapos 12-12 para matapos natin ang lahat ng bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. At yan ay ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses at ang ating KKK. Ang inyong lingkod ngayong araw na ito ay napakasaya dahil kapiling na ho natin ang ating mga kabalay at kapwa homecasters. Kompleto na ho ang ating grupo ngayong araw na ito. At syempre, kayo ho ay aming pinaalalahanan na tayo ho ay live sa ating Facebook page at yan ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Kayo po ay aming iniimbitahan na i-like, i-follow at i-share na ho ang ating page para ho matulungan nyo kami na maabot pa ang mas marami pa hong pamilyang Bangsamoro, ang mas marami pang pamilyang Pilipino at ang mas marami pang pamilyang Earth. Ayan ho, no? Lahat ng tao, yan ang aming hangarin na sana ho ay malaman ang mga magandang balita mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. At syempre, hindi ho lilipas ang panahon ito
ito kung hindi makakabati ang ating mga kabalay rito. Nakasama na ho natin. Simulan natin sa bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria na babati sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat sa mga nanonood ng live stream at nakikinig sa radyo. Ako pong yung lingkod bang Samoro Joy, Ria bint Emran Muhammad. Ayan ho, mukhang hype na hype ho yung ating kabalay ngayon. Sa kanyang pagbati, galing ho yan sa napakaraming mga aktibidades nung nakaraang linggo. Hanggang ngayong linggo ho ay hindi maganda o gaga ang ating seksyon. Walang-wala sa ang mga pag-cover. aktibidades ko kumpara sa aktibidades ninyo. Okay, ang pinakamaganda dyan is gorgeous pa rin tayo, no? Exactly. Maniwala na lang po kayo sa aming mga sinasabi para ho sumaya naman kami ng bahagya ngayong araw na ito. Masaya po kami dahil kami ho ay nagbabahagi ng mga impormasyon sa inyo. At ang dalawang magkatabi rito, okay, nakabati na ho ang ating kabalay na si Ria. Bago ho bumati ang ating kabalay sa kabilang dako ng ating istasyon, ng ating booth, ay aside from Ministry of Human Settlements and Development na page, tayo ho ay live din sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Kayo ho ay aming iniimbitahan, samahan po kami at pwede rin po kayong manood. Makinig sa ating programa via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Sa AM po yan, sa inyong mga transistor radio. Hanapin nyo lang po 882 sa tuning ng inyong mga radyo para ho masamahan nyo kami. And of course, malaman nyo yung mga magagandang balita at makipagbahagi kayo sa ating KKK mamaya. At gusto lang ipaalam sa inyo ang mga gagawin ng MHSD, ang housing arm ng BARM, para ho sa susunod na taon. Ayan. Kung ngayon po ay marami na ho tayong sinasagawa, mas lalong dadami pa ho yan, inshallah, next year. At yan ho ang ating pinaghahandaan at yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At sa ating bandang kaliwa, nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsari. Nababati na ho sa inyo. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning po, Ma'am Sally. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programang MHS Delivers. And narito naman po kami sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bang Samoro, Hamsari Pala. Ayan naman po ang punong-puno ng enerhiyang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Bakit kaya napakalawak ng ngiti ng ating kabalay ngayong araw na ito? Para sa ating, ito na ho nga pala ang ating 171st episode ng ating programang MHS Delivers. At baka one of these succeeding episodes ay ma-update na po yung ating kanta. Yung ating jingle. Inshallah. Oo. Na yan po ay kinanta ho ng inyong lingkod at ni Ria ng inaantok po. Kaya ganun po ang Antok pa kayo sa lagay na yun, sa energy na yun. Hintayin nyo matapos ang episode. Yes. Gusto lang ko namin kayong pasayahin, okay? Ngayong araw na ito para mas motivated kayo na makinig, manood ho sa ating programa. And sana ho, tulungan nyo kaming ipaabot sa mas marami pa hong Bangsamoro dito ho sa ating rehiyon ng ating programa by sharing. Kayo po ay aming nire-request kung inyo pong mamarapatin na tulungan po tayong ibahagi itong ating mga magandang balita. Okay? At syempre, ngayong araw na ito, hindi mawawala ang ating MHS Discusses, yung ating talakayan portion. At ngayong araw na ito, kapiling ho natin ang isa ho sa ating walang kapaguran. At syempre, sinasabi ho natin na dalawang words lang po talaga ang naririnig sa kanya tuwing nagpapaalala sa opisina. At yan ho ay para sa pagunlad ng bawat activity, ng bawat programa ho na isinasagawa ng MHSD. Kabalay na Ria, sino ba ang ating makakasama sa ating MHS Discusses mamaya para sa ating topic na Status of MHSD Budget Proposal for Fiscal Year 2025. Pakilala mo na sa amin, Kabalay na Ria. Ang ating guest ngayong araw na ito
ay ang minamahal ng ating mga heads dahil lagi niyang tinatawag na dear. Ang ating internal planning section head ng Ministry of Human Settlements and Development at kasalukuyang Bids and Awards Committee Secretariat Head, Yes. John Anthony M. Ocumen. Palapakan. Aha. Welcome. Asa na yung ating background music? Nasa inyo. Red carpet. Walang red carpet. No? Ayun. Yan ako. Ang ating disclaimer lang po, hindi po siya Korean. Siya po ay totoong Pilipino. Pilipino po itong kasama natin. Nandito na po. Babati na po sa inyo bago tayo dumako sa mga ilang bahagi ng ating programa. Ang ipinakilala ho ni Kabalay na Ria ang ating head ng Internal Planning Section. Sir Dong, ang iyong pagbati. Magandang umaga po sa ating mga kabalay, sa mga taga-subaybay ng MHS Delivers at saka sa labas ng outside sa BARM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga. Tinan mo si Sir Dong, talagang suot niya ang kanyang jacket kung saan makikita ho natin ang kanyang mismong pangalan, Ding Dong. Ayan. Pero yung Ding Dong po na yan ay malayo po sa kanyang totoong pangalan, John Anthony. Wala nga hong D. Meron bang D? Sa John Anthony? M? Okay, men. Walang D sa pangalan D, niya. no? Oo. Depende. Ano bang meaning ng M, Kuya Ding Baka Dong? mamaya ho, matanong natin kung saan ba nanggaling yung kanyang palayaw na Ding Dong, no? Mamaya-maya yan, ibahagi sa atin ang ating guest speaker ngayon. Sabado, Domingo, walang klase. Importante yung ating pag-uusapan dahil yan ho ay paghahanda para ho sa susunod na taon dahil marami ho sa ating mga kababayan na naniniwala po ang ating guest speaker ngayon ang naghihintay sa mga karagdagang tulong pa mula ho sa ating ministry, ang MHSD. Sir Dong, mamaya babalikan ka namin para sa ating MHS discusses pagkaraan lamang nitong ating mga unang bahagi ng ating programa. At bago ho tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, atin munang panoorin at pakinggan ang isa ho sa ating napakahalagang paalala sa MHSD. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yan ho ang ating paalala. Ako ba inyo naririnig?
Okay, ang ating hong paalala regarding our housing loan program, ang ating housing loan project, na ngayon po ay mas lalo ho nating nalalaman, nare-realize kung gaano kahalaga ito para sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan, sa ating mga kabalay na talaga pong naghahangad na magkaroon ng kanilang sariling bahay. Yung bahay na magiging kanila, no? May forever, kung sinasabi nga nila. Hindi yung forever nirerentahan at yung forever binabayaran pero hindi naman makukuha o magiging pagmamayari ng pamilya ng katira. Ito ho ang programa na inaasahan po natin na makakatulong ho sa ating mga kababayang may low income, may mababang salary na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Ito po in partnership with the Pag-ibig Fund. Inshallah, sana ho ay maresolve na natin ang mga issue, ang mga hamon na ating kinakaharap sa ngayon. With the help of our Housing and Human Settlement Division o HHSD. At syempre, sa tulong na rin ng buong kawanihan ng Ministry of Human Settlements and Development. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito. Ngayon po ay Huwebes, ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2024 at ika-22 sa buwan ng Dulkida sa taong 1445. Para sa ating headlines ngayong araw, MHSD technical staff pinahusay ang mga kasanayan sa data management gamit ang ICT solutions na ibinahagi ng CRS. MHSD inorient ang PLUC ng MDS ukol sa review, adoption at approval process ng CLUP at ZO. Ministro Bara ibinahagi ang Islamic history sa Pilipinas sa Malaysia bilang paggunita sa diplomatic relations. At ang huli sa ating headlines, MHSD pinagdiwang ang pagtatapos ng CSU interns sa kanilang OJT. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD technical staff pinahusay ang mga kasanayan sa data management gamit ang ICT solutions na ibinahagi ng CRS. Narito si Kabalay na Ria. Umunlad ang kasanayan sa data management ng mga technical na kawani mula sa iba't ibang seksyon, division at provincial offices ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, gamit ang mga makabagong Information and Communications Technology o ICT solutions na ibinahagi ng Catholic Relief Services, ang CRS, sa pagsasanay na ginanap sa Avior Hotel sa General Santos City noong ika-21 hanggang ika-22 ng Mayo 2024. Binigyang diin ni Yasser S. Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division o MED, ang kahalagahan ng pamamahala at pagkolekta ng datos, lalo na sa pagpapatupad nito sa buong tanggapan at hindi limitado sa MED. Pinuri niya ang mga kalahok para sa kanilang aktibong pakikibahagi sa matrabahong mga workshop at ipinahayag ang kanyang pasasalamat para sa magagandang resulta na nakamit. Nag-ugat sa Monitoring and Evaluation Accountability and Learning o MEAL system, ipinakilala sa mga kalahok ang Kobo Collect, isang mobile tool na ginagamit sa pagkolekta ng data, at ilang pangunahing feature ng Microsoft Excel na kapakipakinabang sa pamamahala at visualization ng data. Inilarawan at ginawang halimbawa ni Pearl Justin V. Blanco, opisyal ng CRS mula sa MEAL Knowledge Management, ang kanyang sariling mga survey at data sa panahon ng mga workshop para sa paggamit ng Kobo Collect. Sa isang hands-on na ehersisyo, gumanap ang mga kalahok bilang surveyor at respondent upang praktikal na maranasan ang pag-input at pag-upload ng data gamit ang application. Pinangunahan ni Aiko Jane De Rosa, CRS MEAL Officer, ang mga workshop para sa Microsoft Excel na nagresulta sa paglikha ng mga kalahok ng mga interactive na worksheet na may kakayahang magpakita ng data sa mga format na nakakaakit sa paningin sa isang pindot lamang.
Bukod pa rito, sinuportahan ni Bay Marudz Ibrahim, CRS Deputy Program Manager, sina Rosas at Blanco bilang facilitator sa buong workshop na nagbigay ng mahalagang tulong at kadalubhasaan sa mga kalahok. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD inorient ang PLUC ng MDS ukol sa review, adoption at approval process ng CLUP at ZO. Nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng oryentasyon ukol sa proseso ng pagsusuri, pag-adopt at pag-aproba ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO para sa Provincial Land Use Committee o PLUC ng Maguindanao del Sur o MDS na ginanap sa Blue Lotus Hotel sa Davao City noong Mayo 21 hanggang 23 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Technical and Regulatory Services o TRS sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD sa pagunguna ni Acting Director at Chief Attorney Janiza Macapantar, ENP, sa pakikipagtulungan ng MHSD Maguindanao sa pamumuno ni Provincial Director Norodin Abdullah RF. Bukod sa paglalahad ng proseso ng pagsusuri ng CLUP, sinabi rin ni Acting Director Macapantar na layo ng aktibidad na bigyan ng PLUC ng malinaw na pag-unawa sa kanilang mga tungkulin sa proseso ng pagsusuri ng CLUP at ang mga partikular na responsibilidad na nauugnay dito. Dapat nating maunawaan kung paano i-maximize ang paggamit ng ating mga yamang lupa nang hindi sinasakripisyo ang ekonomiya at iba pang sektor. Mahalaga ang inyong partisipasyon, dedikasyon at pangako sa pagsusuri ng CLUP ng lokal na pamahalaan ng MDS para sa pag-unlad ng mga komunidad. Pagbibigay diin ni PD Abdullah. Samantala, ipinahayag ni Engineer Nul Farid Ampatuan ENP, MDS Provincial Planning and Development Coordinator o PPDC, ang kaniyang pasasalamat sa ministry sa pagsisimula ng aktibidad. Nananabik kami para sa mga ministry at iba pang mga ahensya na isama kami dahil bahagi rin kami ng BARM. Pagpatuloy natin ang ating pagtutulungan para sa kauunlad ng ating komunidad, wika ni PPDC Ampatuan. Iniharap naman ni Landscape Architect Jihana Abdul Karim, Chief of Policy Development Coordination and Regulation Division of PDCRD, ang nilalaman ng CLUP, kabilang ang mga Volumes 1, 2 at 3. Pagkatapos iharap ang pangkalahatang ideya ng aktibidad ni Ali Makadaag, Administrative Officer 4. Tinalakay ni Marjan Saminodin, Project Development Assistant, ang mga mapa ng CLUP na binuo sa nakaraang tulong teknikal na ibinigay sa iba't ibang local government units o LGUs ng BARM. Bukod dito, ibinahagi ni Engineer Muslima Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO4 ng MHSD Maguindanao, ang CLUP review parameters at pinangunahan ang proseso ng pagsusuri ng draft CLUP at ZO kasama ang PLUC. Kasunod ng isang masusing pagtatanghal at malalim na talakayan, nirepaso ng mga teknikal na kawani ng MHSD kasama ang mga miyembro ng PLUC ang proseso ng pagsusuri at binalangkas ang mga tiyak na responsibilidad ng bawat opisina. Maingat nilang sinuri ang isang pinal na CLUP mula sa LGU ng MDS at nakibahagi sa mga detalyadong talakayan sa mga natuklasan na epektibong inilapat ang mga insights na nakuha mula sa aktibidad. Ang mga kalahok ay binubuo ng mga kawani ng PDC at Planning and Development Office, mga inhenyero, budget officer, accountant, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Disaster Risk Reduction Management Officer, mga kinatawan mula sa non-government agencies, at mga opisyal mula sa Ministry of the Interior and Local Government, Ministry of Trade, Industry and Tourism, at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy.
Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah magbabalik. At para naman ho sa detalye ng ating ikatlong balita, Ministro Bara ibinahagi ang Islamic history sa Pilipinas sa Malaysia bilang paggunita sa diplomatic relations. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Itinanghal ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanyang kaalaman at pananaw sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas sa isang presentasyon na ginanap sa Islamic Arts Museum, Kuala Lumpur, Malaysia noong 16 ng Mayo ngayong taon. Minarkahan ng kaganapan ng ika-60 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia na kasabay ng pagdiriwang ng National Heritage Month. Sa kanyang pagtatanghal, ginabayan ni Minister Bara ang mga manonood sa masalimuot na tapiserya ng mga takot at sama ng loob na nagmumula sa mga labanan sa Mindanao. Itinampok nito ang pagbabagong inisyatiba ng gobyerno na nagtapos sa pagsasabatas ng Republic Act 11054 na kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Pinalakay niya ang pagdating ng Islam, inilarawan ang mga pamayanang Muslim sa Mindanao at ipinaliwanag ang sistemang pampolitika ng mga Muslim at mga Islamic na mga batas sa lokalidad. Ang makasaysayang salaysay ay dumaan sa mga panahon na puno ng tunggalian ng Spanish colonial rule at American regime na humantong sa pagtatatag ng kasalukuyang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpasalamat si Minister Bara sa pag-imbita ni Ambassador Maria Angela A. Ponce ng Philippine Embassy sa Malaysia. Iniharap ni Minister Bara ang kanyang malalim na kadalubhasaan at pakiging alumnus ng International Islamic University sa Malaysia at Mindanao State University, sa mga heads of mission ng Diplomatic Corps, Malaysian government officials, miyembro ng akademya, Malaysian Filipino community at mga kinatawan ng media. Kasama ni Ministro Bara ang kanyang Executive Assistant 5, Ajib Diodin D. Bara, na nagpahusay sa representasyon ng delegasyon sa prestigyosong kaganapan. Para sa payapang pamamayat maunlad na paumuhay, ako pong inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlong balita. At para naman ho sa ating huling balita ngayong araw, MHSD pinagdiwang ang pagtatapos ng CSU interns sa kanilang OJT. Nagpaalam at ipinagdiwang ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM ang matagumpay na pagtatapos ng 10 estudyante ng Bachelor of Business Administration mula sa Cotabato State University o CSU sa kanilang 4 na buwang on-the-job training o OJT noong Mayo 27 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara kasama si Salem Demuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang culmination ceremony sa MHSD Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Sinimula ni Ministro Bara ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng isang makabagbag damdaming Arabic na kasabihan na binibigyang diin ang halaga ng kaalaman at karanasan. Siya na hindi nakakaalam at hindi nakakaalam na hindi niya nalalaman ay isang hangal. Layuan mo siya. Siya na hindi nakakaalam at nakakaalam na hindi niya alam ay simple. Turuan mo siya. Siya na nakakaalam at hindi nakakaalam na alam niya ay natutulog. Gisingin mo siya. Siya na nakakaalam at nakakaalam na alam niya ay matalino. Sundan mo siya. Yan ho ang ilan sa mga naging mensahe ni Ministro Bara. Sa pagtugon sa mga mag-aaral, binigyang diin ni Minister Bara na habang ang mga teorya ay ibinibigay sa mga silid-aralan, ang mga lugar ng trabaho ay inuuna ang 3 E sa proseso ng pagtanggap: edukasyon, eligibility at experience.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan at pagkikipagtulungan sa mga individual mula sa magkakaibang pinagmulan at itinampok ang ika-4 na E sa MHSD. Yan ay ethical values na mahalaga umano para sa pagpapaunlad ng integridad at professionalismo ng mga empleyado. Nais ng aming departamento na maglaan ng ilang sandali upang ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong napakabuting pakikitungo. Ang inyong mainit at malugod na presensya kasama ang kaalaman na inyong ibinahagi sa aming mga mag-aaral na magdadala sa kanila sa kahit saang institusyon sila naroon. Ang inyong kabaitan at kabutihang loob ay tunay na pinahahalagahan. Mensahe mula kay Menchu Estaris, OJT Coordinator, na inihatid ni Darren Chester Libot, isa sa mga interns. Sinimulan ng mga estudyante ang kanilang OJT noong Pebrero 7 ngayong taon na itinalaga sa iba't ibang dibisyon kabilang ang Housing and Human Settlements Division, Information and Communication Section, Human Resource Management Section, Procurement Section, Supply Section, General Services Section, Records Section, at mga seksyon sa Finance ayon kay HRMS Head Tyrone Luis Agcambot. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw ho na ito, ika-30 sa buwan ng Mayo taong 2024 at ika-22 sa buwan ng Dulkida 1445. Sana ho ay nakaabot sa inyong lahat ang ating mga magagandang balita, ang lahat ho na nangyaring aktibidad, mga update mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Tayo ho ay magbabalik para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS discusses, pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanting paalala. Beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. Ayan. At syempre ho, ayan ho yung ating maikli, subalit napakahalaga hong malaman natin ang ating resettlement housing projects na atin hong itataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa ating mainland. Ayan ho, ay binubuo ng ating probinsya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, ang Lanao del Sur at ang Special Geographic Area o SGA. At hanggang sa ating island provinces, atin naman ho ay binubuo ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. In short, Basulta. Ayan. At ngayon po tayo dadako na sa ating IPH. Kung ano man ho ang IPH na ito, ibabahagi ho sa atin ng ating kabalay na si Rhea. Kasama na ho ang kanyang napakahalagang trivia ngayong araw na ito. Ano nga kayo itong trivia ni kabalay na Rhea? Kabalay na Rhea, ituloy mo na.
Ang ating ikling trivia ngayong araw ay konektado sa ating latest na post sa MHSD Facebook page. Kung kayo po ay sumusunod nag-follow sa ating Facebook page, makita nyo po lately may mga interactive posts po tayo para lang, chika lang, chat lang. Para may connection tayo. Yes. At ang tinanong ay, anong diferensya ng bahay at tahanan? So, although walang, kumbaga, universal talaga na sagot, merong sagot si Wikipedia at yun ang babasahin natin ngayon. Si Wikipedia. Ang bahay o tahanan sa kanyang pinakapangkalahatang kamalayan ay isang kayarian o strukturang gawa ng tao o mga ngaso at isang tirahan na napapalibutan ng mga dingding at may bubong. Hindi dingdong? Dingding. Okay, Mamaya pa yung dingdong natin. Okay. Nagbibigay ito ng kanlungan sa isang nilalang laban sa presipitasyon, hangin, init, lamig at mga tao, hayop na ibig pumasok na walang pahintulot. So, sa isang metaphor, pinaghihiwalay ang kahulugan ng bahay at tahanan sapagkat ang salitang bahay ay tumutukoy sa pangkalahatang kayarian, samantalang tumutukoy naman ang tahanan sa pakikipag-ugnayan sa pamilya sa loob ng isang bahay. So, kung nakasama po kayo sa more than 60 chats na nag-reply doon sa Facebook page post na yun po ang pangkalahatang ideya ng bahay o tahanan at mamaya inshallah, may ipopost po namin ng highlights ng mga sagot ng post na iyon. So, tingnan natin sinong mga napili ng makuting mga mata ni Ate Sally. Okay. Actually, thank you, Ri, sa iyong trivia ngayong araw na ito for our IPH, kung saan iyong ibinahagi based kay Wikipedia kung ano ang pagkakaiba ng bahay at tahanan. Mamaya-maya ho, watch out dahil ipopost namin ang aming mga napiling pinakamagagandang answers doon sa ating question kung ano ang pagkakaiba ng bahay at tahanan. Naku, sino kaya sa ating mga commenters doon sa kanila nag-send ng kanilang comments ang napili. Actually, ang pinakananguna ho sa pagpili ang ating kabalay na si Dato Nohas. Shout out sa ating web administrator. Talagang binasa ho niya lahat-lahat ng comments at pinili yung tumatak sa atin, no? Na mga sagot. Ayan. Mamaya ho yan. At syempre, amin din pong ipapost kung sino ba ang winners ng ating MHS Disseminates. Ayan. Mamaya-maya rin po yan. So, sana ho ay palagi kayo mag-check ng ating Facebook page. At mula ho sa ating IPH, tayo naman po ay dumako sa napakagandang tips para ho sa ating kalusugan at kaligtasan. Sana ho hindi matawa ang ating magbibigay ngayon. Ang ating kabalay ng ating HSF. Kabalay na Hamsi, ano bang yung bawang mga tips para sa araw na ito ngayon at yung mga impormasyon na napaka-importante? Yes po, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ang ating pong pag-uusapan ngayong episodyo ng National Walking Month at ang mga benepisyo nito sa ating mga kalusugan. Nako. Yes po, Ma'am Katamaan Sally. na naman ako dito. Kabalinari. Sige. Yes po, ang National Walking Month ay isang kampanya na isinusulong upang hikayati ng publiko at maglalakad bilang isang paraan ng mga pag-ehersisyo at pagpapanatili ng kalusugan. Magandang kalusugan. Yan. Karaniwang pinagdiriwang ito sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang buwan. Ngunit ang pangunahing layunin ay pareho, ang pagpapalaganap ng benepisyo ng paglalakad tulad ng pagpapabuti ng kalusugan ng puso, pagpapabuti ng kalooban at pagbabawas ng stress. Sa pag-observe ng National Walking Month bilang isang individual, mahalaga na magtakda ng mga layunin para sa inyong mga sarili, isama ang paglalakad sa inyong araw-araw na gawain at magtakda ng oras nito. At narito naman ang 5 benepisyo ng paglalakad para sa ating kalusugan. Una, pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ang regular na paglalakad ay nakakatulong upang mapababa ang blood pressure, mapabuti ang circulation at mabawasan ang panganib ng heart disease. Pangalawa, pagtulong sa pagbabawas ng timbang. Ang paglalakad ay isang epektibong paraan upang ma-burn ang calories at mapanatili ang mabawasan ng ating mga timbang. Sa regular na paglalakad, lalo na kapag sinasama nito ng balanced diet, ay nakakatulong sa pag-achieve ng healthy weight or yung normal na timbang. At pangatlo ay pagpapabuti ng mental health. Hindi lamang yung physical, kundi ang ating mga mental health ay natutulungan nito. Ang paglalakad ay nakakatulong upang mabawasan ng stress, anxiety at depression. Ang physical activity ay nagpapataas ng production ng ating mga katawan at natural mood lifters ng ating mga katawan. Ang paglalakad sa labas ay pagkakaroon ng exposure sa nature ay lalo
lalo pang nagpapaganda ng ating mga mental well-being. Correct. At pang-apat po, pagpapalakas ng buto at kalamnan. Ang regular na paglalakad ay nakakatulong upang mapanatiling malakas ang ating mga buto at kalamnan. Ito ay isang weight-bearing exercise na nagpapabuti sa ating bone density at nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit sa buto or mga muscle loss. At ang panglima at panguli, pagpapabuti ng tiyaga at kakayahan. Ang paglalakad ay nagpapataas ng inyong overall stamina at energy levels. Sa regular na paglalakad ay nagiging mas efficient ang inyong mga cardiovascular system na nagre-resulta ng mas mataas na energy levels at mas magandang overall fitness. At yan po ang ating maikling segmento, Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bang sa Moram Saripala. Masya Allah, napakaganda ng tips na nakuha natin. Hindi lang ho pala nagpapalimot sa ating mga problema ang paglalakad. Marami pa ho nakukuhang benepisyo mula ho sa ehersisyong ito. Kabalay na Ria? So kung ang trabaho ninyo ay maupo lang sa harap ng computer buong araw, ilang minutes ba bago ako magtayo doon? Oo Wala po nga. tayong time mag-exercise, mas mabuting maglaan po tayo ng kahit konting oras lamang Wag po lang sa mag-volleyball sa loob ng Totoo. At hindi opisina. mainit ang panahon. Wag lang mag-volleyball sa loob ng opisina. Grabe naman yun. Sino kaya Mga ilang ito? minuto. Actually, tama yan. Kasi sa klase ng trabaho natin, nakaupo lang, nag-iisip, no? Nag-iisip, gumagawa ng dokumento, gumagawa ng kung ano-ano. Wala na hong panahong, wala ba tayong pang-balance, no? Yes, Ma'am Sa Sally. ating trabaho, kabalay na Ria, kabalay na Hamlet, kabalay na Ding Dong. Dapat meron tayong ginagawang kahit maglakad lang tayo ng mga 30 minutes. Yes po. Accumulated, no? 30 minutes? Saan kaya ako pupunta? Every now and then sa Sa opisina. Sa pasakan, sa shopping ba? Libutin daw ang mall, sabi ni Ding Dong. Pwede lang fiesta, no? Puntahan, lakad-lakad doon. Okay. O, sige. At sumasang-ayon dyan yung ating mga nag-comment sa ating Facebook page or Facebook Live. Kung maaari, bago tayo dumako, maraming salamat. Kabalay na Hamsi. Tandaan natin, ang paglalakad ay nakapagpapalakas ng ating puso, ng ating kalooban at nakakapagpababa ng ating stress level. Nako, yung stress na yan, ingatan ho natin dahil yan ho ay sanhin ng napakaraming sakit. Yung stress na yan, si Mr. Stress. Yan ho ay hiwalay natin sa ating pagkatao, sa ating sistema, sa ating buhay. Si stress na yan. Okay? At tayo ho ay magbabasa lamang ng ating mga comments. Kabalay na Ria. Sino ba ang nag-comment Sorry. dyan? Parang gusto ni Kuya Hamsi mauna ba? Baka gusto basahin ka ba? Assalamualaikum mga kabalay. Kudos to our planning officer, our doggy, Estedonggi, na hyperactive, ang lalaking walang pahinga, the ace man, the stressor at ba't para, ito lang, introduction ko kanina sa kanya, no? Oo nga. Ginawan ka na ni attorney. As in, the stressor at makulit na mangolekta ng output. Oh, nahanap ko si Stress. Kahit andyan sa radio station, dami pa rin chat sa mga images ni GC. Keep it up, Dongi! Para sa Pangsamoro, we are very proud of your milestones. To our ICS team, keep up the energy. 3 palakpak. Don't forget my Thursday meal. Pag-iisipan namin yan. Okay. Attorney, gusto mo mag-guest sa sunod na episode namin? Meron talaga siya. As in, nakalista ko siya. Naka-line up ka na, Attorney Dear, ha? Attorney Nasiha Mamarangkas, ang aming Bing it. legal officer. Yeah. And we also have here ang napaka-inspirado, no? Patuloy na gumaganda tuwing lumilipas ang araw. Ang ating acting director ng TRS at ang chief ng ILUD. Ang gwapo naman ng guest niyo. Sabi niya. Attorney Janisa Makapantar, aka Lick Makapantar. And Nagbabalik? from, yes? Ate Eka, the smart and handsome Dong Giopo. Opa, ayan. Silent N ba? Gusto mo basahin sinong mga sunod? We also have here Eba SM with a medium green heart. Ayan. And we May also have Wasila SM. Ang sinabi? Sana all ipinagdidiwang ang pagtatapos ng interns Pagtatapos. nila. Pagtatapos. Ng interns nila. Ay, intern ba? Intern din ba ito? Nagpaparamdam ba ito? Na gusto niya I think hindi. And Sa amin from natapos ang internship namin, nag-party kami. Hindi naman party or anything. Diba? Like, nagkainan lang. Correct. Hindi naman binalita or Farewell. anything. Yung last, kabalay na Hamsi, sino yan? Yes po, from our Ilud, Ira Ali,
makatahanang umaga mga kabalay. Yes, kabalay na. Hi, Ra, kamusta? Okay na ba ang yung mga Okay na daw, pinagagawa? Ma'am Para sa mga Para sa pagunlad ng ating kabuhayan. para sa mga Masters of Public Administration dyan. Bisto ang mga tao. Okay. Dahil tayo ho ay talagang nakakaubos na ng bahagi ng ating oras para sa ating programa. Tayo ho ay dadako na sa ating talakayan portion ng ating programa, MHS Delivers. Ito na ho ang ating MHS Discusses. At nagbabalik ho sa ating screen ang ating hong guest speaker ngayong araw na ito para pag-usapan natin. Napaka-importante po nito. Lahat po ay nagiging busy across ministries, agencies, and offices dito ho sa BARM para ho sa pagsasaayos ng kanilang budget proposal for 2025. Ayan. Ano nga ba ang estado ng ating budget proposal sa MHSD para ho sa susunod na taon, ang 2025. Kaya ho kasama natin ang ating kabalay ngayon, ang ating head ng Internal Planning Section. Again, andito ho si John Anthony Ocumen, ang ating Internal Planning Section head, para ibahagi sa atin ang milestones natin sa ating proposal ng budget for 2025. Unang-una, kabalay na Dong, kabalay na Ding Dong, yan po ang kanyang palayaw. Diyan po siya kilala sa aming opisina. Okay, kamusta ngayon ang internal planning section? Ayan. So, una-una po sa lahat, gusto ko pong ulit bumati ng magandang umaga sa ating mga kabalay. Magandang umaga. Sa mga taga-subaybay ng MHS Delivers. Magandang umaga. Ang internal planning section po sa ngayon ay positively naman na good problem. Loaded yung team. Sa ngayon kasi we are preparing and revising yung budget proposal based sa recommendations ng ating panel, which is the Ministry of Finance, Budget and Management, or MFBM, para sa budget proposal FY 2025. Sa team, we are composed of 3 personnel. Ang dami nyo. Ang dami namin. 2 plantilla positions and 1 contract of service, and additional staff, additional support staff. And aside from that, we are also in partnership with the budget section, actually the finance, the finance division, admin and finance division, and supported well ng mga service directors natin and yung ating Bangsamoro Director General, including our minister and Of deputy course. minister po. Each of us are really busy po, so I think we're hoping na inshallah before deadline we can provide yung requirements ng MFBM sa atin para sa revisions. Okay. Kabalay na Dong, kailan bang deadline ng submission natin? We are informed that deadline natin ay on or before June 10. So, Naku, papalapit na. yes, palapit na po. June 10. Probably next week. So we're targeting this next week ay meron na tayong comprehensive na report para doon sa requirements ng MFBM. Okay. Sige, so sa ngayon Dong, ano ba, saan na umabot yung kabuuang budget nating proposal para sa taong 2025? Actually po, exciting yung ating budget proposal for Exciting, 2025. yes. We opt na ma-increase yung ating budget proposal ng 689%, more or less. Yes, that's a big increase. 689%. From the 2024 Yeah, budget? from this year. We only have 1.1 1.1 billion for this year budget. Million. Billion. Letter M, letter B. Billion. And we are proposing for how much? 8.9 billion po. Ah. Ito lang 8.9 billion. 8.9 Sa billion. kabuuan, yes. Okay. So, from this 8.9 billion, kabalay na Dong, ano doon ang pinakamalaking junk ng ating budget? Saan nakalaan? Actually, ang ating program po na kung mapapansin, pinakamalaki doon sa ating proposal ay the production ng resettlement housing units composed of 4,500 na pabahay across the BARM or core territory of
core territory and outside the core territory of the BARM. So hindi lang po sa pag sinabi nga, sino nga nagsabi sa atin itong one of the members of the parliament, Kabalaynaри, core territory pa lang ang BARM. Marami pa ho mga Bangsamoro na nakapaligid ng nangangailangan din. Kaya cater tayo sa kanilang mga ngailangan, and we're proposing, according to our guest speaker, ng 4,500 housing units for 2025. Ito ay hindi ko alam kung ilang porsyento lamang ito sa ating, ano na nga ba ang ating housing needs sa ngayon na Kabalaynadong? As of today po, the latest data na nakalap natin from our monitoring and evaluation division, kudos to our Chief Yas. Yes. It's 317. The exact number is 317,342 households po ang ating housing needs. Ayan. Ganon karami. And we are just proposing for next year ng 4,500 Yes. housing units. To give context po, ang proposal ay nasa 1.43% versus sa housing needs. So, ang intervention ng ministry to the housing needs for FY 2025 will be 1.43%. Inshallah, Naku, 1% lang. 1.43%. That's still more than zero. Yeah, okay. At least may porsyento. At Yes. ayan naman po ay hindi naman pwedeng isahin lang na matugunan yung lahat ng pangangailangan dahil hindi ho kaya. No? Kabalaynadong. And sa ngayon, ano yung mga among the programs na atin pong na craft? Kasi as far as I have known, Kabalaynadong, simula sa ilang programs tayo nitong year na ito? 4 programs. And then we have updated these programs, and it became ilan na? 12 programs po. 12 programs. Pero base ho sa komento ng MFBM, magiging ilan na? Yung may mga merging ng ating mga programs. Yung pong proposal natin during the technical budget hearing ay 12 programs. It is also recommended na yung previous year natin na program or this year's programs po ay ma-retain. So we are revising yung programs na kung saan we are integrating yung recommendations at dadagdag lang yung ating intervention when it comes to the mga post-disaster at saka post-disaster na mga calamities na mga interventions natin. Okay. For the ministry. So more or less, ma'am, it's the same programs but we arrange it based sa recommendation ng MFBM. So 5 programs po ito. Magiging 5. 5 po. Okay. If ever at yan ang inaayos ng team. Sa ngayon, hindi na ho maganda ho gagawin turnout planning section para lang ho mapa-unlad yung ating budget proposal presentation at yung ating dokumento para ma-justify natin yung napakalaking pagtaas ng ating pondo. Okay? Pero bago yan nangyari, Kabalaynadong, pinag-isipan ng mabuti ng ating ministry, ano bang isinagawa ng ating ministry bago tayo umabot sa ganyang kalaking proposal? Ang maganda po sa naging approach natin for this budget proposal ay ginawa po nating bottom-up approach po talaga. So, that means we started sa ground through our provincial offices. Kasi may established and operational na yung ating provincial offices headed by our provincial directors. Actually, kompleto na po sila. And then through them, nakakala po tayo ng information and yung kanilang mga proposals ay in-integrate natin doon sa kabuuang proposal natin sa ministry, including yung mga recommendations ng bawat division sa kanilang magiging target for next year. So kasabay nun, there are also endorsements po from the other stakeholders, including po ang ating current na Office of the Chief Minister na may mga endorsements. So we included din sa proposal natin for next year. Napakaganda ito dahil yung ating mga provincial offices ang nakakaalam sa totoong pangangailangan. Diyan sa kung banggitin pa ilaylayan, no? Diyan sa ating grassroots
na atin pong pinagsisilbihan. Ayan, napakaganda pong practice yan sa MHSD. Of course, from this year and then up to the upcoming years, no? Succeeding years. So based on our, kailan nga dong ginanap yung yung ating TBH, yung dapat at yung ating technical budget hearing? Yung ating dapat meetings po and yung ating technical budget hearing ay ginawa po siya na isang araw. Isang araw. Opo, at na-conduct po natin ito noong May 24. Yun, Sa May 24. opisina po ng MFBM. Mhm. So we also have our panels din. Yeah. Representatives from the Office of the Chief Minister, the Okay. offices of Bago, Mhm. we have Office of the Cabinet Secretariat, That's right. at Office of the Senior Minister. And BPDA. Yes, including DPDA po. Mhm. At lahat ng mga tanong nila during the dapat ay nasagot naman ng ating mga kasamahan sa MHSD. If I remember it right, sa umaga ang dapat, sa hapon ang TBH. And Kabalay na Dong, based doon sa naging proceedings ng ating TBH, ano yung mga recommendations ng MFBM para sa pag-improve ng ating budget proposal? Magandang tanong, Ma'am Sally. Mhm. Kasi during this year's budget proposal, we pinag-isipan po natin ng mabuti yung ating magiging proposal. Kaya Okay. po from 4 core programs, naging 12 core programs. Yeah. But then, maganda kasi po ang trabaho po ng MFBM, BPDA and itong Office of the Chief Ministers to ensure na mag-guide tayo sa ating budget proposal. Yeah, So, that's nandiyan right. naman po sila para tulungan tayo ma-enhance Mhm. and clear or validated yung ating mga programs when it comes to sa ground. So, isa sa mga major po na naging magandang guide, tulong ng panel sa atin is they emphasize yung pag-formulate sana ng or establish sana ng regional policy pagdating po yes. sa housing and human settlements. That's right. And then na-highlight din po yung pagta-target natin sa mga prospect locations. Ito po pinag-uusapan natin dito sa Jerusalem program. Yeah. Ito po yung housing resettlement program natin. They wanted na ma-emphasize ang pag-establish po ng prospect locations kasi what will be the methods pag dating sa procurement? Will it be by MOA or memorandum contract. of agreement with the LGUs or through by contract po na tayo po ang magkokontrata sa mga contractors. At isa din sa mga na-highlight at maganda na nandyan sila is that magkaroon ng alignment doon sa ating Bangsamoro Development Plan for fiscal year 2023 to 2028. Yun. So lahat naman po ng plans natin ay dapat po align doon sa ating regional plan. Hmm. Hindi po tayo pwedeng mag-go beyond doon sa ating Totoo. proposals. At isa din, pahabol, maganda dahil napag-usapan po yung investment. Speaking of the investment, nagkaroon din ng discussions pagdating doon sa housing loan or doon sa mga pabenta nating pabahay. For this year, if I'm not mistaken, it's 48 hectares of land, land banking, land acquisition po yung target ng ministry. 48 hectares this year. Yes po, Okay. this year. So that we can acquire it early kasi Totoo tumataas yung presyo ng lupa. So that we're ready kasi nakapending yung Islamic Finance Bill at we wanted na ready or yung ating pabenta na program, pabenta na pabahay program sa mga ating constituents ay ready na ma-integrate yung Islamic Finance Yeah, Bill. that's right. At saka, kung maalala ko ng mabuti, Kabalay na Dong, no? Aside from dapat ganun yung mga proseso natin is that sa unang buwan pala ng taon, ready na tayo na mag-submit ng mga attachments natin, di ba? Para mas mabilis yung pag-download ng ating mga pondo sa next year. So kabilang doon yung dapat ready na yung lupa para doon sa pagtatayuan ng ating mga resettlement housing units. Ayan, napakagaling po. Actually, PPP yung binanggit ni Kabalay na Dong. Doon po sa mga yung policy, regional policy, and then prospect, location, and then program on housing loan. Ayan, PPP at yung sa ating investment nga na sinabi ni Kabalay na Dong kanina, sana ho ay ma-institutionalize na itong Islamic finance. Yes, inshallah. And among those Dong, nasa na ba kayo
ang team ngayon, headed by our internal planning section sa pag-aayos ng ating budget? How many % na ready yung ating document? Wait, I can't express kung ilang percent no, Yes. kung iniisip po. Pero kung sa stage po, we are near the nasa coordination pa tayo ulit. No, balik po tayo sa coordination ulit dahil dun sa revisions. Correct. Then ready naman po yung mga documents. It's just that we have to enhance lang yung mga justifications, Indicators. indicators. So, kailangan nating i-rearrange yung Correct. structure ng ating proposal. But everything naman po ay nandun na sa proposal. It's just that we just wanted na maging mas to support it with additional pa na mga justifications. Yun po. And with you there, na talagang pong napaka-persistent, na hindi ho hinahayaan na may kulang at hindi ho makasagot yung bawat stakeholder no, sa opisina, yung bawat division or section. Ayan po, ganyan po kagaling ang ating internal planning section head. Kapag may talaga naghahabol, no? Naghahabol sa lahat na makumpleto ho yung dapat na maging laman ng ating project proposal. At sinabi nga ng ating kabalay na ko, dahil sa ating pinag-uusapan, nalimutan ko na mga sabihin ko, no? Sa ating napakahalaga nung aking naisip na ito, pero nakalimutan ko kabalay na rin. Baka matulungan mo ako. Okay? So among those, yung mga recommendations, ano yung ating, ito pala yung gusto kong sabihin. Na-realize with our TBH kung gaano kay importante na meron din tayong aside from resettlement housing programs natin, kailangan din yung housing loan program, di ba? Kabalay na dong, dahil marami yung sa ating kababayang Bangsamoro nagtatanong, kailan ba kami pwede mag-apply na? Kailan ba kami pwede nang maka-avail ng ating installment basis na binabayarang mga bahay? Kabila na ho ang ilan sa ating mga kasamahan sa office. Actually, kami ho, namimigay ng bahay. Karamihan sa amin, wala rin akong bahay. Di ba? Naniniwala ka sa akin, kabalay na doon. Opo, including po ako actually. Okay, yan ho. Yan ang realidad sa ating rehiyon. At ano ngayon, dahil ang oras natin ay 12:12 na, kabalay na Ria, ano ngayon ang ways forward ng inyong team sa pag-aayos ng ating budget proposal? Ano yung mga plano para mapabilis at makumpleto na ho yung mga detalye ng ating project proposal? Kabalay na dong. Para po sa revisions ng ating budget proposal, ngayon po, actually this week ay nag-start na po tayong mag-conduct ng review kasama ang ating mga service directors, headed by our service directors. Nauna po tayo sa technical regulatory services. At isa sa mga directors natin, no, na naka-on leave pero talagang binigyan tayo ng oras. Totoo. So for the next week po, we plan na we will be meeting someone from the Bangsamoro. Actually, it's a consultant. Yeah, okay. So we wanted to meet him kasi to ask din yung mga recommendations nila pagdating sa revisions ng proposal natin. Tama yan, yes. So all I can say is that every document is ready na. Just wanted na ma-enhance siya. So hopefully po talaga sana before the deadline on June 10 ay masubmit na natin sa MTM para ma-review na rin po yung ating proposals. Ang certifications dong, okay na, kompleto na, no? Yes po. As Mashallah. of today, natawagan po tayo ng BPDA, mag-i-issue sa atin ng yung final na certification kasi Mashallah. we have certifications na from the other endorsing entities. Yung maganda doon. At sabi ng BPDA, they have just few clarifications kaya sila tumawag but they can issue the certification probably within today po. Mashallah. Ang bilis naman ng tawag ito, mga milestone, no, ng ating budget proposal with the leadership ng ating IPS. Sila ho talaga ang nagmamanage, namamahala ng pagkumpleto in partnership with our ABC. Diba? ABC means accountant, budget officer, at cashier. Cashier. Okay? So, yan ho. Yung mga importanteng detalye ang dapat nyong malaman tungkol ho sa estado ng ating budget proposal for 2025. At ngayon, pakinggan natin, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, ang panghuling mensahe ngayong araw sa ating episode ng ating guest speaker, John Anthony Ocomen. Sir Dong, ano ba ang iyong mensahe sa ating mga taga-subaybay?
Yun po. Una po gusto ko po magpasalamat no sa team na binuo natin to facilitate yung budget proposal. Hindi po magagawa ng team lang namin no sa internal planning section. So maraming salamat po sa support ng ating heads. Yeah. The dear heads. Dear So, heads. hindi ko- DH. Di domestic helper ha. Dear heads. They help us a lot. Yeah, Yes. correct. So hands-on po sila, very hands-on po sila. Yun po yung maganda doon. At hindi lang po yun, no? Kasama natin yung ibang stakeholders and yung BPDA and MFPM sa pag-support sa atin sa pag-enhance ng ating program, Yeah. ng ating programs and services. So gusto ko lang pong iparating sa ating mga taga-subaybay at BARM constituents na keep on supporting yung ating programs natin sa MHSD sa pag-implement ng kanilang programs. Itong programa ng example po, itong programa natin sa MHS Delivers, no, para po ma-keep updated tayo sa mga ano na po yung status, and baka isa kayo sa mga pwedeng na makapag-apply sa ating mga programs. Yeah, that's no? right. So, keep updated po. So, support our program. Hindi lang po yun. Support, I'm asking na sana masupport natin the BARM government That's in right. general. The whole BARM government. Dahil yung mga serbisyo naman at programa naman ng BARM government ay directly no para sa atin, Yeah. including us. So, ma-make sure na mas marami pa ang ma-reach ng BARM government kahit outside the core territory. That's Kasi may right. mga Bangsamoro communities tayo outside. Gusto rin nating ipahabol, no, Ma'am Sally, kung okay lang. Meron po kasi tayong there's one nation na nasa Middle East na they are really suffering right now. So That's right. gusto ko pa sanang keep praying na na support din sa Palestine, no. So, Yeah. huwag nating kalimutang ipagdasal sila. So yun lang po ang mga pahabol, Ma'am Sally. Totoo yan. Actually, pag binabanggit po yung bansang yan, hindi may iwasang maging emotional ng mga kabahagi ho ng ating ministry. Dahil po sa nangyayari ngayon na hindi na ho katanggap-tanggap. Lalo na ho yung mga nangyayari sa ating mga kabataan dyan. Sa may Rafah, sa Gaza, na nakakano na po ng damdamin. Minsan parang kabahagi ka na ng mga paghihirap ng ating mga kababayang Palestinian dyan po sa lugar na yan. Sana ho ay magtapos na ito at mauwi ho sa magandang usapan sa kapayapaan na nagpapatuloy at wala ng katapusan. Ayan, inshallah. Maraming salamat at kabalay na Ding Dong at John Anthony Ocomen, ang ating guest speaker ngayong araw na ito, ang head ng Internal Planning Section sa MHSD. At pinag-usapan natin ang estado ng project proposal ng MHSD for 2025 fiscal year 2025. And before we proceed to our KKK, sabi ni Mox, pa-shout out po sa akin kay Ma'am Kabalay, Ma'am Sal. Binabati ko nga rin pala ang kaaway ko na si Ika, attorney na si Hawa Marangkas. And lastly, shout out po ulit sa magagaling na host, Ma'am Jowa. Sinong Jowa? Jowa, Ma'am Sal, and Boss Head Ocumen and Hamsari. Ayan. Thank you so much at Attorney Mox Sundan niyo po yung kanyang page dahil maganda ho mga legal advice, piece of advice ang binabahagi po na sa atin. At ngayon, ang ating KKK, kabay na Ria, ang ating Magic 3 questions. Before po ng ating KKK, shoutout po sa ating mga nanalo ng ating MHS Disseminates Facebook event. Ma'am, hindi ko alam actually mga sir ito. Shasha ang una, Mujib Ampaso Tumuan ang pangalawa, and Rohani Munib pangatlo. Unfortunately, I don't think makasend tayo sa mga Facebook pages kasi hindi natin sila ma-PM gamit ang sarili nating page. So kung Facebook page po ang ginamit ninyo para magsali sa event, unfortunately hindi po namin kayo mabigyan ng napanalunan ninyo. Pero kung profile, ma-PM pa namin kayo. Yeah, that's right. Okay. Yes. So with that, congrats. Unfortunate na 3 lang ang nanalo since ang laki ng prize Meron pool pa, natin. actually. Meron pa. May pahabol? announce pa tayo dahil may glitch. Oh. May mga may mga sumagot sa atin. Ito po ay honest na proseso na hindi ho natin na Yes. detect
ang kanilang pag-follow sa ating page. But we are doing our best. Na banggit ito, kailangan mong maging profile owner ng page para makita yung listahan. So technically nakikita nga ni Kuya NG ang okay. followers. Tayo na mga admin, mga mumunting admin lang. Muntik. Malaki ako. Ay, hindi. Okay. Sige. Ay, hindi nakikita. So, nakikita po natin ang followers natin. Okay. Dahil nakatingin sa atin si Sir Rupert dyan sa kabilang room, ang ating magic 3 questions for Yes, now. first question, magkano po ang total proposed budget ng MHSD para sa 2025? Nako, binanggit yan ni Kabalay na Dingdong kanina sa kanyang mensahe. Yes. Second question, ilang pabahay ang iminungkahi ng MHSD na ipatayo para sa 2025? Okay, 4 digits. 4 digits. And the third question, paano ba ang third question ko? Ano magandang third question ko? Okay, third question. Third question, anong persyento ang laki ng iminungkahing Pagtaas. Aha. ng budget para sa 2025 kumpara sa 2024? That's Yung right. kasalukuyan ngayon. Nako, So, persyento. nag-umpisa yan sa... Okay. So, first question, pera ang sagot. magkano ang iminungkahing budget para sa 2025 ng MHSD? Second question, ilang pabahay ang iminungkahing ipapatayo ng MHSD para sa 2025? And third question, ilang persyento lumaki ang budget ng iminungkahing budget ng MHSD para sa 2025 kumpara sa 2024? Okay, sila ho ay mag-text sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. Kung first time ninyong mag-send ng text sa amin, hihingin po namin ang inyong pangalan at iba pang detalye na ite-text din namin. At kung hindi, chokes na tayo. Okay! Maraming salamat Kabalay na Ria sa ating KKK portion. Tandaan natin yung ating 3 questions. Kayo po ay pwede nang mag-text sa ating text line ng inyong tamang sagot at yung importante mga detalye. At tayo ho ay magpapaalam na sa ating 171st episode ng ating programang MHS Delivers ngayong May 30 and the 22nd of Dulkida. At sa ngalan ho ng ating minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, sa ngalan din ng ating Deputy Minister Aldin Nasiri, at sa ngalan ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan ni Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Jueria Bintamran Muhammad. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datuno C. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga kasamaan sa Notre Dame or hindi, ano nga to? DXMS. DXMS, technical staff, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Okay, thank you very much Sir Rupert, ang kasama natin ngayon actually. At ako ho, ang inyong lingkod sa Lembay, Abdullah, sa ngalan po ng ating guest speaker, John Anthony Ocumen. Kami po ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito at palagi pa rin pong nagpapaalala sa inyo na gawin natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga trabaho, gabay, ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All eyes on Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.